Sa isang tahimik na bayan sa Japan noong dekada 1940, isang pangarap na magbabago sa industriya ng motorsiklo at sasakyan ang nagsimulang magtulungan. Isang pangalan na magbibigay inspirasyon sa buong mundo, si Honda. Si Soichiro Honda, isang batang lalaki na lumaki sa isang mahirap na puk sa Japan, ay may isang bagay na hindi kayang baguhin ng kahit anong hadlang, ang kanyang hilig para sa makina. Mula sa isang simpleng mekaniko ng bisikleta, nagsimula ang kwento ng isang pangarap na magtatag ng isang kumpanya. Si Soichiro Honda, ipinanganak noong 1906 sa isang baryo sa Japan, ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Sa kabila ng hirap, siya ay mayroong natatanging talino sa mga makina. Sa edad na 15, nagsimula siyang magtrabaho sa isang shop ng mga bisikleta sa Tokyo, at dito siya natuto ng mga kasanayan na magpapalakas sa kanya sa darating na mga taon. Noong 1937, nagbukas si Honda ng kanyang sariling kumpanya na tinawag na Honda Technical Research Institute. Ang unang proyekto niya, ang paggawa ng mga makina para sa mga bisikleta. Gamit ang kanyang inobatibong ideya, nagsimulang gumawa si Honda ng makina na kayang magpabilis sa mga bisikleta. Matapos ang mga eksperimento, ang unang motor na nilikha ni Honda ang tinatawag na Honda A-Type. Ang makabagong disenyo at abot kayang presyo nito ay nagbigay daan sa mga unang tagumpay ng kumpanya. Noong 1948, sa isang panahon ng digmaan at pagkawasak, ipinanganak ang Honda Motor Co., Ltd. Sa tulong ng mga kasamahan at mga nakaranas na manggagawa, nagsimula silang magtulungan upang makagawa ng mga motor na magiging makabago at kakaiba. Isa sa mga unang produkto ng bagong kumpanya ay ang Honda Dream D-Type. Isang motor na hindi lamang matibay, kundi may estilo at lakas. Ang modelong ito ay naging simbolo ng pag-asa at tagumpay sa mga panahon ng pagsubok. Habang ang mga produkto ng Honda ay nagsimulang makilala sa mga kalye, hindi naglaon, nag-eksperimento din ang kumpanya sa motorsports. Sa pagpasok nila sa mga racing competitions, nakuha nila ang atensyon ng buong mundo. Noong 1959, nagwagi ang Honda sa kanilang unang malaking karera sa Isle of Man, isang tagumpay na naging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang Honda, sa kabila ng pagiging bago sa industriya, ay nagpakita ng pambihirang lakas sa motorsports. Ang tagumpay ng Honda sa mga karera ay nagpatibay sa kanilang pangalan bilang isang simbolo ng kalidad at inobasyon. Noong 1959, nagsimula ang Honda na magbukas ng mga tindahan sa Estados Unidos. Ang kanilang unang tindahan sa Los Angeles ay nagpakita ng kanilang diskarte, pumili ng abot kayang motor na madaling gamitin, isang bagay na tugma sa buhay ng mga Amerikano. Ang mga produkto ng Honda, tulad ng Honda Super Cub, ay naging paborito ng mga tao sa buong mundo. Ang motor na ito ay naging pinakabenta sa buong mundo, at nagsimula ang Honda na magdomina sa merkado ng motorsiklo. Ang tagumpay ng Honda sa motorsiklo ay nagbigay daan sa pagpasok nila sa industriya ng sasakyan. Noong 1963, ipinakilala nila ang kanilang unang kotse, ang Honda T360, isang maliit na pickup truck. Ang Honda Civic, na inilabas noong 1972, ay naging isang simbolo ng inobasyon sa industriya ng sasakyan. Isa itong maliit, matipid, at praktikal na kotse, at nagpatuloy sa pagiging isa sa pinakamabentang sasakyan sa buong mundo. Mula sa simpleng workshop ng isang batang mekaniko sa Hamamatsu, lumago ang Honda upang maging isang pandaigdigang pangalan. Mula sa motorsiklo hanggang sa mga sasakyan, at maging sa mga robotic at teknolohiyang inobatibo, ipinagpatuloy ng Honda ang kanyang legacy ng pagbabago. Sa mga salita ni Soichiro Honda, ang tagumpay ay hindi nakakamtan sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng mga ideya. Isang prinsipyong nagsilbing gabay sa buong kumpanya. Sa bawat makina na pinapalakas, sa bawat kalsadang tinatahak, ang Honda ay patuloy na nagsusulong ng mga pangarap, nagsisilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga inobador. Ang kwento ng Honda, isang kwento ng paghahangad at tagumpay, ay patuloy na magbibigay liwanag sa ating hinaharap. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod natin na video.